Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa piling na handog niya sa atin, ialay ka namin. Sa piling na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyoin. Mga kabanalig, aminin natin ng lahat ng ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isnasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dalhin tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kawaan mo kami. kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ika'y nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming sa katuparan ang mga pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na punong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristo, taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ng siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, hindi igit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak
ating ipagdiwang. Baton dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayan sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng buting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama si Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Nathaniel na taga-Cana Galilea, mga anak ni Zebedeo, at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila, lumulan sa bangka, subalit wala silang huli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. Ihulog ninyo ang inyong lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Jesus, inuhulog na nilang lambat at di tumahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal na si Jesus, "Ang Panginoon iyon." Narinig ni Simon Pedro. Siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangkang hila-hila ng lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, nakita nila roon na may mga baga at may inihaw na isda at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng inyong huli." At sinabi ni Jesus, kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro, hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo, mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas na magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay, ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito na ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, minsan may isang tao na buong puso siyang nagtatrabaho. Ibinigay niya ang lahat sa trabahong ito, sapagkat ito'y ang kanyang pangarap, dream job ika nga. Isang plano para sa pamilya, at ginawa niya ang lahat. Siya po'y nagpuyat, nagsakripisyo, at hindi sumuko. Pero isang araw, bigla na lang siyang napagod. Nasabi niya sa sarili, wala namang nangyayari. Parang walang bunga ang lahat, sapagkat umuuwi siyang pagod, tahimik, at ito na yung tanong niya sa kanyang sarili,
May patutunguhan pa ba ito? Mga kapanalig, hindi lang ito isang kwento. Ito ay kwento ng maraming mga kapanalig natin. Ganito rin ang nangyari sa Ebanghelyo. Ang mga disipulo, lalo na si Simon Pedro, ay bumalik sa dati niyang ginagawa, ang pangingisda. Pero wala rin silang huli. Pagod, walang resulta, parang walang direksyon. At sa umaga, may isang taong nakatayo sa pampang. Ito ang ating Panginoon. At doon, mga kapanalig, nagbago ang lahat. So, ang nakita natin doon sa Ebanghelyo ay yung emptiness. Emptiness at the same time when our effort meets emptiness. Magdamag silang ng isda, wala silang huli. Ang emptiness ay hindi lang tungkol sa pangingisda. Ito ay simbolo ng buhay o ng ating buhay. Kahit anong gawin natin, parang walang nangyayari, parang hindi nagbubunga. Pero maaring nag-aaral ka pero hirap kang unawain yung inaaral mo. Nagtatrabaho ka pero parang wala pa rin. Nagmahal ka pero nasasaktan ka. Kahit ang mga disipulo, mga kapanalig, ay meron din ganitong karanasan. May ganitong karanasan, wag nating kalimutan, they are skilled fishermen. Pero dumating din sa punto nila na wala rin silang huli. Ibig sabihin, mga kapanalig, ang disappointment ay hindi tanda ng failure. Ito ay tanda ng bagong proseso. Minsan, pinapayagan ng Diyos ang emptiness na ito para ipakita sa atin na hindi sapat ang sarili nating lakas. Hindi ito parusa. Ito ay paanyaya na magtiwala at mag-focus sa goal. Ang kawalan ay nagiging espasyo. Our failures, our emptiness ay nagiging espasyo na kung saan maaaring kumilos ang Diyos. The question is, what feels empty now may be preparing you, God's preparing you for something greater. Sabi nga, hindi lahat ng pagsisikap ay may bunga agad. Pero walang pagsisikap na nasasayang sa mata ng Diyos. Because God shows up. He comes when you least expect. Sa umaga, ng kawalan ng huling isda, dumating si Jesus. Hindi siya dumating sa gabi na habang sila'y nagtatrabaho at walang huli. Dumating siya sa gitna ng pagod pagkatapos ng kanilang mga kabiguan. Hindi niya inalis ang proseso. Hinayaan niyang makarating muna sa pampang yung mga alagad. Sa kanya sila pinuntahan. Ganito ang Diyos, mga kapanalig. Hindi sa laging maaga dumarating. Hindi sa ayon sa timing natin. Pero hindi kailanman huli siya sa plano niya. Sapagkat God's time is always a perfect time. Sa mga sandaling pakiramdam mo na tila pinabayaan ka ng Diyos, dala ng mga kabiguan, dala ng mga sinusubok mong mga programa, negosyo at iba pa, baka hindi siya talaga nawala. Paparating pa lang siya. Ang Diyos ay dumarating na hindi lang sa lakas natin, dumarating siya sa gitna ng kahinaan natin. Sabi nga,
Your lowest moment can become God's clearest revelation. Sa oras na akala mo'y tapos na at doon na'y wala na. Pero ako naniniwala, doon pa lang nagsisimulang kumilos ang Diyos sa gitna ng iyong kabiguan. And again, obedience in discouragement. Trust beyond understanding. Si Jesus, sinabi sa kanyang mga alagad, magdamag silang walang huli. Pero ang sabi niya, ihulog nyo ang inyong lambat sa gawing kanan. Nagreklamo ba yung mga alagad kahit pagod na? Hindi. Ang ginawa nila, sumunod sila. Nagtiwala sila. Isipin mo ito, kapanalig. Pagod na sila, walang tulog, walang resulta. Tapos may magsasabi sa kanila, anong gagawin nila? And we need to be reminded, they are expert farmer o expert fishermen. Pero, ang nakatutuwa doon, pwede naman silang tumanggi. Pwede nang sabihin, hindi na Lord. Alam namin ang ginagawa namin. Minsan kasi ganun tayo eh. Akala natin that emptiness, that fruitlessness, parang wala na. Pero anong maganda sa mga alagad, mga kapanalig? Sumunod sila. At doon nangyari ang himala na hindi nila inaasahan. Ang obedience ay hindi laging madali. Kaya minsan yung mga anak, parang hirap na hirap tayong sundin yung ating mga magulang. Akala natin sinasakal tayo. Akala natin kinokontrol nila tayo. Lalo kapag disappointed tayo, hindi nabibigay yung gusto natin. Nakaka-discourage nga naman. Pero tandaan mo to, minsan, yung obedience na yan, breakthrough yan. Bakit? Sapagkat sa simpleng oo sa Diyos, hindi mo kailangang intindihin. Hindi mo man maintindihan yung nanay mo bakit pinagbabawalan ka, bakit ginagawa niya to sa iyo. Huwag ka munang kumontra. Sumunod ka muna sapagkat merong biyaya pagkatapos nun. Sabi nga, ang pagsunod sa Diyos, lalo na kapag pagod ka na, ang tunay na sukatan ng pananampalataya. Again, overflow after emptiness. God's response in that obedience after the emptiness is abundance. Napuno ang kanilang lambat. Hindi nila kayang hilahin mula sa walang huli, naging sobra-sobra. Ito ang paraan ng Diyos. Hindi lang sapat, hindi lang okay na, kundi overflowing na biyaya. Malaki man ang nawawala. Nawawala ang pagod, nawawala ang pera, nawawala ang mga desires natin. Pero pansinin nyo, kapag tayo'y sumunod, dumating ito sa pagkatapos ng emptiness. Pagkatapos na ikay pagod, pagkatapos ng pagsunod, tandaan nyo ito, mga kapanalig, ang Diyos ay hindi limitado sa kasalanan mo. Ang Diyos ay hindi limitado sa pagkukulang mo. Kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo sa isang iglap. Pero kadalasan, ang abundance dumarating pagkatapos ng pagsubok. Again, trust God in the waiting because He is preparing for a greater thing. Kapag kumilos ang Diyos, ang kakulangan mo mapapalitan ng kasaganahan. Kaya nga, anong ginawa ni Jesus? Sabi niya, come and eat. Ito po yung restoration is greater than success. Come have breakfast. Inanyayahan sila na kumain kasama si Jesus. Tandaan niyo ito ha. Hindi lang sila binigyan ng maraming isda. Pinaupo,
pinakain, pinahinga. Ibig sabihin, mas mahalaga sa Diyos ang ikaw kaysa sa resulta mo, ang ikaw kaysa sa sitwasyon mo. Hindi lang niya inaayos ang sitwasyon mo, inaayos din niya ang puso mo. Hindi lang solusyon ang kailangan mo, ang kailangan mo ay sumunod. Sa Kanya may pahinga, sa Kanya may lakas, may panibagong simula. And again, restoration is God's way telling you, you can begin again. Ang tunay na himala, mga kapanalig, hindi lang tagumpay, kundi pusong muling pinalalakas ng Diyos. Mga kapatid, kung ikaw ay nasa empty season, emptiness of your life, that is just a season, not a cycle of your life. Kung ikaw ay pagod, ikaw ay discouraged, again, you are in a season of your life, you are not in the cycle of your life. Kaya nga't huwag kang sumuko, sapagkat darating ang Diyos sa tamang oras, tamang panahon. Mga kapanalig, sa gabing walang huli at pusong napagod na, may Diyos na dumarating, dalay pag-asa. Sa Kanyang tawag, ang lambat na muling mapupuno, at ang lambat na ito ay dalay biyaya, at ang mga nanghihina ay muling titibay at babangon. Tiwala at pagpapala sa lahat. Amen. Mga kabanalig, dumulog tayo sa ating Panginoon at sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa Kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo sa dalangin ng bayan natin Dipon sa ngani Kristo naming Panginoon. Amen. Tinapay na nagmula
manalangin kay mga kabanalig ating paghahain, ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa pong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo, tanggapin ang aming mga alay na aming inihahain para sa mga hinirang upang mga nilob mong magbigyan ng ay magkamit ng iyong tulong magpakailanman sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyong Panginoon. At sumayin niyo. Taas at Diyos sa inyong puso at diwa. Idinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang pagkain ng Mesiyas sa mamuntup at humbos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa magkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ni kanyang nilupig. Sa pagkabuhay namin sa pagkabuhay niya bilang manunubos. Pag-asa at pagkabuhay ay aming nakit. Kaya't kaysa ng mga anghel nagsiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan sa kainawasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu kay manal makalob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang kapunan, inawakan niyang kalis. Muli kayong pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago't walang gangtipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubos mong tunay. Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay at alay pagkabuhay ng iyong anak. Kaninaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuglot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kaisan ni Leon namin Santo Papa, si Elias naming Obispo, Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalis ni isang esposo, kaysa ng mga apostol at ang mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Dasalin natin ang panalangin itinuro niya. Kami na kami at masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinanabigan, ang dakilang araw pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungin o Panginoon, ang aming pananampalataya, ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, magkasingkulooban, kasama ng Espiritu Santo, magbasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi sumainyo. At sumainyoin. Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kabanalig, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang anak ng Ama. Mga palad tayo nagtitiwala sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magtuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno,
katamis-tamisan naming manunubos. Sa harap mo ngayon, naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mga kapanalig, tayo po'y manalangin para sa lahat ng mga may sakit. O Amang makapangyarihan at mapaggalinga, kami dumaranas sa mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga himalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa mga kapatid na may karamdaman. Yamang ang tunay na maraming gumagaling dahil sa pananampalataya sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas ito sa mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod kay Jesucristong iyong anak naming Panginoon, na bubuhay nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ipagpapakasakit sa ngipin ng iyong anak ay makapakinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at tanggapin yung pagpapala ng makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa nihandog na. Humayo kayo, patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsinawin kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsinawin sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay
Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,